Pangulong Duterte ipapapatay o ipapatumba ni Marcos Jr. kapag umuwi sa Pilipinas. Naku po, delikado itong balitang ito para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ay mga kababayan, papayag ho ba tayo doon? Papayag ho ba tayong gawin sa ating mahal na Pangulong Duterte yun? So syempre hindi ho tayo papayag noon at talagang magiging yan na at ang pagiging malaking gulo, no? Magiging Pilipino laban sa Pilipino. Yan ang magiging hudyat na ata ng malaking gulo dito sa Pilipinas at baka yan ang magiging hudyat sa sa pag-aklas or pagbaba sa pwesto or dahilan sa pagbaba sa pwesto ni Marcos Jr. kapag yan ho ay nangyayari. Naku po, grabe naman So ibig sabihin pala kapag umuwi na si Pangulong Duterte, so mas okay pa palang nandoon si Pangulong Duterte sa ibang bansa kaysa dito sa bansa natin kasi kapag nandito siya ay ipapapatay siya. Naku po, grabe naman na sa grabe naman na sa kademonyo ito kung magkataon po na ito ay totoo itong balitang lumabas na to. Parang over naman na ata yun, parang sobra naman nata. At kagad naman bumuelta ang gaga. Kagad naman bumuelta ang Malacanang sa balitang yan, no? At ang kanilang ang susunod na First Lady ni Marcos Jr. Walang iba kundi si Second Lady na si Attorney Blurred Castro. Yun po ata yung may sagot na agad siya dyan. At may isa na naman siyang kasinungalingan sa kanyang interview na yun yung mga pag-uusapan natin. Oo, kamusta mga banateros? Eto, welcome back to my YouTube channel. Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At ako'y, syempre kami po ay galing ng Davao ng Banateros Brothers. At pasensya na ako kayo, sinisipon ako Yan talaga mga sakit na mga gwapo, sipunin. So ako po kami po ni Boss Dada, ako Choli, ay galing po ng Davao at doon po may mga nakalap tayo ng mga impormasyon. Mega love shoutout pala dyan kay, kay Sir Bong Duterte. Oo. Mega love shoutout sa kay Sir Bong Duterte, no? At sa kanyang pamilya. So yun, may nakalat tayong balita na etong mag-inang Duterte at mag-inang Hanilet at Kitty Duterte ay natutulog na lamang kung sa loob ng kanilang sa kanilang kotse. Oo, dahil natatakot na umuwi ang mag-inang Kitty and Ma'am Hanilet sa kanilang bahay na natatakot na silang umuwi kasi nga baka daw magkaroon ng gulo doon dahil pinagbabalakang i-raid ng tawag dito ng si Diwata Torre ba. Hindi ko alam pero syempre natatakot na yung mag-ina gawa ng baka mamaya magkagulo nga naman doon. So etong mag-ina na si Ma'am Hanilet at si Kitty ay natutulog na lamang sa kotse, no? Dahil wala na tawag dito, natatakot na silang umuwi. Grabe, no? Pero yung sa malasakit na at pagmamahal na ibinigay ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, sa bawat Pilipino, ganito pa yung naging balik sa kanya. Ultimong pamilya niya pinapahirapan mga kababayan. Biruin mo dating presidente na yon. Dating presidente na tapos yung pamilya niya ganyan ang ginagawa sa kanila. What if pa kaya sa atin na ordinaryong Pilipino? Anak ng teting na yan, what if sa ating mga ordinaryong Pilipino na kapag ginustong gawin to ni Marcos Jr., kayang-kaya niyang gawin. Anak ng teting tong bangag na to. Kaya ang hirap po ng ganyan, no?
Biruin mo dito, dating pangulo pa to. Pero kung gipitin nila, di ba? Grabe. Sobrang walang niya, sobrang kademonyohan yung pinagagawa nila sa mga Duterte. Ang masama pa ang isa pa sa mga ang masama pa dito, no, kasi una-una si Kitty ho ay nag-aaral ho yan. Eh si Mama Hanilit alam naman natin na may alam ko kasi may maliit pa sila eh. Hindi ko tukoy kung sino yung bata na yun, pero apo ata yun ni Pangulong Duterte, no. So doon pa lang kawawa na yung kalagayan nila. At ayun, pumunta tayo sa bahay ni Pangulong Duterte. First time nating makapunta sa kanyang bahay. Grabe ho, alam nyo ho, ako po ay isang construction worker. So alam ko po yung mga materyales sa isang bahay, kung ito ay luma o bago pa. Alam nyo po ba, ultimong yero, ultimong bubong ho doon kay Pangulong Duterte na bahay ay sinang-unang bubong pa ho. Sinang-unang bubong, pati yung gate, pati yung mga bahay, yung poste, halos nga kung ako nga po yung dumaan doon sa gate untog kami ni Boss Dada. Sobrang baba ho nung sobrang baba na ho nung bubong kasi tumaas na yung tumaas na ho yung kalsada. So napag-iwanan na yung loob ng bahay nila Pangulong Duterte. Biruin nyo yun, dati kang pangulo, ganun bahay mo. Mas maganda pa tong hindi sa panglalait ha. Mas maganda pa tong inuupahan ko. Ako nangungupahan ako sa isang bahay dito sa Tagaytay. Oo. So sobrang rito, sobrang ganda ng bahay nito. Kay Pangulong Duterte nung nakita ko ho parang parang may tuturing na haunted house medyo nakakatakot lang kasi iba yung dating ng iba yung dating ng bahay. Siguro ganun naman yung mga design ng mga bahay doon sa probinsya, no? So doon ako lalong namanga na grabe, dati kang pangulo tapos ito yung bahay mo. Yung dito ka natutulog sa ganito. 'Di ba? Kung samantala kung ako hirap ako dito sa Inupanim, hindi pa ako comfortable. Wow. Parang parang hirap pa ako dito, no? So yun nga naaawa ko talaga sa kalagayan ng pamilya ni Pangulong Duterte. Kung saan-saan na lang daw natutulog, nakikitulog at kadalasan na sa sasakyan natutulog itong mag-inang Kitty Duterte at Ma'am Hanilit. Grabe. Sobra na yung ginawa nila, no? Tangina. Ayan, ang masakit dito ay yan yung ibinalik nila kay Pangulong Duterte pagkatapos magsilbi ni Pangulong Duterte ng ilang taon na paninilbihan para sa atin. Tapos pero yun nga eto nga, may papanoorin tayo ditong video na kung saan kitang-kita po ang suporta ng taong bayan kay Pangulong Duterte. At dito rin ho nabanggit din po dito sa bidyong ito na ayun nga na kapag inuwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas ay maaaring matulad siya kay Ninoy Aquino. Okay, Noynoy Aquino. Maaaring kung ano yung nangyari kay Noynoy Aquino ay maaaring gawin sa kanya. Kung sa mga Gen Z dyan, sa mga hindi nakakaalam, nung umuwi galing eroplano, etong si Ninoy ba or Noynoy, basta yun na yun. Si Aquino, pagbaba po ng eroplano, binaril ho siya sa ulo. No? So ayan po yun daw ang mangyayari kay Pangulong Duterte kapag inuwi na siya ng Pilipinas. So ito po, panoorin po natin itong full video ni hindi pala yan. Ito. Ayan, ng speech ni Vice President. Full speech po itong re-reaksyonan natin para lahat mabigyan natin ng reaksyon. Pasok! Daming tao. Grabe no, daming tao. Sa Netherlands ba to? Grabe. Gumawa talaga ng kasaysayan si Pangulong Duterte sa ibang bansa, no? Biruin mo Netherlands na to, pero
Grabe yung tao, oh. Punong-puno. Oh, tuloy natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Grabe. Unahin po muna natin ang ating pagpapasalamat sa Diyos dahil sa magandang araw na ito at sa safe na pagbiyahe ninyong lahat papunta dito sa The Hague, Netherlands. At syempre, dahil bumiyahe kayo papunta dito, ay mag-ingat kayo sa biyahe ninyo pauwi lahat sa inyong mga tirahan mamayang hapon. Susunod po ang pagpapasalamat ko sa Dutch Police sa kanilang pagtulong sa atin na mabuo yung programa ngayong hapon na ito at sa pagpahintulot na tayo ay magkaroon ng rally para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa Dutch Police and of course sa local government ng The Hague at sa Foreign Ministry ng the Netherlands. Maraming salamat sa kanila. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin para sa ating mga organizers ngayong hapon na ito sa Executive Committee na nag-meeting araw-araw, iba't ibang time zone para pag-usapan kung paano natin maisagawa ang ating pagsuporta, pagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte na patiwasay at maayos ang ating pagsama-sama ngayong hapon na ito. Duterte! Grabe yung tao, no? Duterte! 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 Kanina nung naglalakad ako papunta dito sa park, meron akong mga nakasalubong na mga galing Germany. At ibig sabihin ang tao dito hindi lang talagang Netherlands lang, kundi iba-ibang lugar din sa bansang Netherlands, ganun. Tindi talaga ng Duterte, grabe. tinanong ko sila kung gaano katagal ang biyahe mo, ma'am, papunta dito. Sabi niya 9 hours daw. At 9 hours din daw siyang babiyahe pauwi. Grabe, palakpakan yun, 9 hours na biyahe pauwi. Tindi ng sakripisyo ng mga OFW. Mahal talaga ng taong bayan, lalo na ng mga OFW ang Pangulong Duterte. Ko ba naman gawin mong 10 years ang passport. Gawin mong 10 years din ang lisensya. Alam nyo yung passport na yan, nandiyan, hirap na hirap ang ating mga kababayan na mga hero abroad o OFW sa ganyan sa passport na yan, pero ginawan ng paraan niya ni Pangulong Duterte at nag-iisang pangulo ang gumawa ng paraan na ganyan. So tuloy mo natin. So ganyan ang pinapakita ninyo na pagsuporta kay Pangulong Duterte at pagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko, lahat kayo may hanap buhay, may kailangan asikasuhin, may mga personal na pinagdadaanan, merong kailangan na paglalaban na gawin sa mga damit ninyo, paglilinis ng bahay, pagbayad ng utang, ng tatay ko, 1940s, 1950s, 1960s. Hindi sila yung mga magulang na tulad ngayon sa atin na ini-explain natin sa ating mga anak kung bakit natin ginagawa ang guys, i-forward natin para doon tayo sa mismong mga topic. Mga bagay-bagay. Kaya, on that point, pareho kami ng, hindi ako yung tatay ko lang din, makakaintindi
sa akin dahil dumaan din siya ng law school. So tinawagan ko siya. Hindi ako makapagsalita. Sobrang saya. Yung araw na yon na nalaman niya na naging abogado ako. Sara Duterte! Lawyer. In fact, ang iniisip niya. At kapag tinanong mo siya, pa, ano ba ang kailangan mo dito sa loob? Ang sinasabi lang niya, doon siya sa loob. Ang kanya sabi ni Kitty, grabe ang overacting ni Papa. So, ibig sabihin ba, bisita? Ganon siya ka. So ito yung update kay Pangulong Duterte sa kalagayan niya sa loob ng ICC. So pakinggan natin. Kahit na nandun siya sa loob, ang kanyang iniisip, unang-una, yung mga kapatid ko na kailangan magtrabaho para sa syudad ng Davao, yung kapatid ko na kailangan mag-aral. Yun pa rin ang iniisip niya. At kapag tinanong mo siya, pa, ano ba ang kailangan mo dito sa loob? Ang sinasabi lang niya, mga, alam mo yun, mga bagay na shaving cream, Coke Zero, tumigil na siya sa kakahingi ng Pinoy na ulam dahil parang hindi talaga kaya nung nagluluto sa loob Pinoy na ulam. Pero nagpadala ako kahapon ng PDF file ng mga recipes na pwedeng sundin nung nagluluto. Grabe no, napakasimple lang nung kahilingan ni Pangulong Duterte, yung sa ulam lang talaga. Oo. Nakakaawa naman si Tatay Digong. Duterte! 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 Meron siyang, meron siyang hilig sa Coke Zero at yun lang yung hingi niya. May shopping list doon sa loob. At sabi niya doon sa gwardiya na isulat mo dyan, 2 case ng Coke Zero. Kahapon, bago ako umalis, tinuruan ako ng gwardiya. Sabi niya, pwede ka naman bumili dyan sa vendor tapos iiwan mo para sa kanya. So sabi ko, Papa, anong gusto mo dito? Sabi niya, Coke Zero lang. So bumili akong 4 na Coke Zero, iniwan ko sa kanya. Sabi ko pa, that's 1 for each day pa ha. So today, tomorrow Saturday, tomorrow Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Napakasimple ni Tatay Digong, no? Hindi kasi, alam nyo, nung panahon ni Joma Sison na nandyan sa ICC, si Joma Sison, nakakagala-gala pa dyan si Joma Sison, nakakalabas. Ba't ko napindot yun? Si Joma Sison, nung panahon na nakulong dyan, na maraming pinatay ng mga sundalo at pulis, at mga inosenteng mamamayang Pilipino, malaya dyan sa ICC. Malaya dyan sa Netherlands. Pero nung si Pangulong Duterte na wala namang ginawa sa Pilipinas kundi magserbisyo, to pa rin yung kanyang tungkulin bilang Pangulo, at napaganda nga ang Pilipinas, ang nangyari ganito. Kung nakakulong siya, bawal siyang lumabas. Ba't ko napindot yun? Bawal siyang lumabas at talagang ginigipit siya doon sa loob, no? So ganyan ka ang bansang Pilipinas. Kung sino yung gumawa ng mabuti, siya pa yung nadedihado. Wala, bangag yung presidente. Okay, tuloy. Dahil darating na yung grocery list mo by Wednesday. At sagot niya sa akin, bakit isa lang? Sabi naman nung gwardiya, sabi niya, he has to have at least 2 because he already drank upstairs 1 Coke Zero. And then sabi ko, sige pa, sabi ko, babalik naman ako sa Lunes. Sabi ko, 2 bukas Sunday and 2 sa Monday, tapos i-replenish ko na lang yung Coke.
zero mo. Sabi ko sa kanya, alam mo pa, sinasabi sa iyo ng doktor, maglakad ka daw. Huwag kang nakaupo lang sa kwarto mo. Tapos sabi ko, pwede ka naman, allowed kayo na lumabas dyan. Sabihan niyo lang ang gwardiya. Sabi niya, ayoko maglakad sa labas kasi baka didiretso ako sa gate at umalis sa lugar na ito. Pwede din, pwede din. Nagkakaroon na rin siya ng mga kaibigan, yung mga tao doon sa loob ay nagiging kaibigan na niya. At So yan na, ito pala, may about dyan sa kwento na yan, may nalaman din ako dyan, alam nyo. Grabe talaga yung yung appeal ni PRRD, no? Talagang hindi lang pang Pilipinas, pang international. Oo, talagang napaka tinatawag na charming, no? Yung mga tao daw dyan sa loob ng ICC, yung ibang mga kaibigan niya na at nakakwentuhan at natutuwa sa kanya lalo sa pagiging joker niya ni Pangulong Duterte. Grabe, no? Hindi lang talaga yung sinasabi nila na laos na si Duterte. Kita mo pati sa ibang bansa at kitang-kita naman din ngayon sa ibang mainstream media na kung gaano pati yung ibang lahi, mga Amerikano, iba-ibang lahi ay nagbibigay suporta kay Pangulong Duterte. Sa totoo nga lang, no, baka ito sa totoo lang, baka dumating yung araw na itong si Pangulong Duterte siya yung maging top 1 na kilalang presidente sa buong mundo. Hindi lang baka malagpasan niya pa sila Putin, yung iba pa dyan, no? Kasi grabe impact ng isang Duterte kapag nakakaharap nyo at kapag nagsalita na. Kagaya lang yan, ni Vice President Sara Duterte, mahirap silang arukin, mahirap minsan kadalasan may logic, no, at yung mga joke talagang panalo, alam mo yun. Una-una sa pagbibiro, sa pagpapasaya ng isang tao, hindi biro yan kasi bilang ako rin kahit papano nag-iisa rin akong mahilig din ako magpatawa. So hindi biro yun na makuha mo yung loob ng isang tao sa pagpapatawa mo. Minsan nga kahit hindi na nagpapatawa si PRRD, nakakatawa pa rin. Diba? So mahirap gawin yun, no? Na magpasaya ka ng kapwa mo. Kaya galing talaga, grabe, kahit sa ibang bansa nagagawa ni Pangulong Duterte. hindi ko lang alam baka paglabas niya marunong na mag-Dutch. Pero karamihan nung kasama niya sa loob ay French speaking. So, baka paglabas nga, no, di na kayo kamao magbinisaya, tingala ka mag-boucher avec quoi. Tingala na. Okay naman siya. Pero as a lawyer, kasi alam niya yung batas eh. Alam niya kung anong nangyayari. Kaya medyo persuasive siya. And lagi niyang inuulit-ulit kung ano yung kailangan gawin para sa kanyang kaso. At lagi siyang nagtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay medyo may kabagalan. Diba? Magsasagutan, ang prosecution, ang defense, maraming mga papel na kailangan ipasok at antayin ang oras. Kaya siya din ay insistent sa mga timelines niya. Pero ang sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa, and at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor, because he knew
that number one, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts of murder ang sinasabi nila na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay ang babaeng buntis sa loob. Ang sinasabi lang niya, mga, alam mo yun, mga bagay na shaving cream, Coke Zero, Pasensya na napindot ko. doon sa loob ay nagiging kaibigan na niya. I want to be tried in a Filipino court before ang namatay. I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas. Hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga... Yung iba nga, buhay pa, pinapatay na nila. Tsaka dati pa nilang sinasabi yan, yung mga 1,000, 32,000, 40,000 na namatay sa EJK, sa war on drug. Tapos ngayon, ang nakalagay lang dun, 43 lang. Yung iba nga dun, hindi naman namatay yun. Hindi kasi ito, explain ko talaga. Ito, nagawa ko na to sa mga iba kong video. Alam nyo, nung panahon kasi ni Pangulong Duterte, nung panahon ng war on drug, may mga pinapatay doon na hindi naman talaga na mga hindi naman talaga sa kampo ng mga Duterte ang gumagawa. Kadalasan kasi katulad nito, yung mga drug lord, yan, mga drug lord. So nag-war on drug, di ba? So ang technique na ginawa ng mga drug lord is pinatumba na nila yung kanilang mga yung kanilang mga tauhan. Kasi siyempre isipin mo ba naman baka mamaya ituro pa sila. Halimbawa, yung drug lord na yon may hawak siyang 20 na tao, 20 na utusan or 20 na alagad. So pinatumba niya lahat yun. Siyempre baka mamaya ituro siya, baka mamaya sabihin or umamin yung mga 20 tao na yun, tauhan niya na siya yung drug lord. So siyempre unahan niya na kahit naman din naman sino, di ba? At yung iba pa ng mga halimbawa, yung ako, halimbawa galit ako sa isang tao, pinatumba ko yun sa panahon ni Pangulong Duterte. Ang kalokohan kasi dito, pati yung mga namamatay pinatay dahil may atrasong pagnanakaw, yung mga namatay nung lahat ng sa panahon ni Pangulong Duterte, lahat yun kasi ipinupush nila na kasama sa war on drug. Tapos meron pang nangyari nun na mga, syempre ang gagawa nun mga anti-Duterte, diba? Meron pa nun na parang sinasabayan nila yung AJK. No, so ipapapatay ng mga kalaban ni, 'di ba? Nauso yung yung riding in tandem. So kadalasan dun sa riding in tandem, mga hindi naman kautusan ni Pangulong Duterte yun. Kasi ang utos ni Pangulong Duterte sa mga kapulisan, kapag nag-raid, pag may bypass operation at nang laban, patayin nyo. Pero kung hindi naman nang lalaban, ba't nyo papatayin, di ba? Wala namang utos na hindi naman, pag hindi lumaban, patayin nyo pa rin. Wala namang ganun eh. Walang ganun na utos si Pangulong Duterte. So yun nga kaya dumami ang namatay nung panahon ng war on drug. Kadalasan yung mga drug lord na mismo ang pumapatay sa mga tauhan nila. Para nga hindi sila matuntun at hindi sila mauli. Yan yung isang explanation dyan sa war on drug na ba't dumami ang namatay dyan. Tsaka yung iba nga dyan, porket halimbawa, yung isa hindi naman addict yun. Magkagalit lang kami. Pinatay ko, nilagay ko sa sako, nilagyan ko ng tag na wag tularan, addict to. Diba? Ano iisipin ng tao nun? Di sangkot siya sa illegal na droga. Namatay siya dahil sa war on drug.
Pero hindi nila alam na yung pumatay doon at yung lalaking yun, hindi naman talaga sa droga. May ano talaga sila. May personal lang na alitan. Ganun ang nangyari noong panahon ng war on drug. Kaya hindi nyo lahat talaga may sisisihan kay Pangulong Duterte. So tuloy natin. Complainants. But that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside. Ano bang pwede nating gawin? Ang pwede natin gawin ay i-demand na ipauwi or iuwi nila si Pangulong Duterte. Bring him home! 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 Dahil yun din ang gusto niya. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit niyang sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! At yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, Grabe yun, magiging itutulad talaga nila si Pangulong Duterte kay Ninoy. Alam niyo, hindi nagbibiro dito si Vice President Sara Duterte. At ayun alam niyo ba, nung panahon na inakyat si Pangulong Duterte sa aeroplano, doon pa lang kinakabahan na kami. Sabi ko, tangina, baka may gawin masama itong mga hype na to kay Pangulong Duterte. Oo. So eto, maganda rin to para sa akin, maganda na rin to na sinabi ni Vice President Sara Duterte to. Kasi pang pukaw, pang tabog sa maaaring gawin talaga ng Pangulong Marcos. Halimbawa, gawin talaga yun. Yung banta na yun na papatayin si Pangulong Duterte pag umuwi ng Pilipinas. So pwede niyang ipahinto yun. Pwede niyang ipahinto yun na wag natin gawin to kasi nasabi na. Tapos tayo dito. Pwede niyang ipahinto yun na wag mo nang patayin si Duterte. Gawin na lang natin, palabasin na lang natin na sinungaling ang mga Duterte, lalo na si Sara Duterte. Para pwede nilang gawin yun at sana yun na nga lang talaga. Pero yun nga, nakakatakot na baka mamaya nga pauwi na si Pangulong Duterte, biglang may gawin, pa-assassin etong si Pangulong Duterte. Sana wag naman mangyari. Grabe, tindi talaga ng tindi ni Marcos. Bring him home! at yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya meron man ako worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Bring him home! So ibig sabihin, mamatay man, buhay man si PRRD or mamatay man, wag naman sana. Ang kagustuhan ni PRRD nananatiling nasa Pilipinas siya.
Sakit nun, no? Tanginang yan, ilang taon tayong pinagsilbihan at minahal hanggang ngayon ni Pangulong Duterte, tapos hayop na yan, ganyan ganyan yung gagawin sa kanya. Eh, alam nyo kasi bakit parang totoo to. Alam nyo kung bakit, una-una halos magkakasunod po eh. Kagaya nung sinasabi ko, Plaza Miranda na lamang ang kulang. Kompleto na ho ang mga ginawa ni Marcos Sr. noon at ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. At yan pa ang isang kulang. Yung may mamatay sa Ninoy Airport. At sana, wag naman sana, kahit pa paano sana, mauntog pa rin si Marcos at mapag-isip-isip niyang mali yung gagawin niya. Pero kagaya nga nung palagi natin sinasabi na etong si Marcos ay desperado na talaga, kasi nga nasa playbook nga yan na lahat ng hadlang sa pagtakbo niya or lahat ng hadlang sa panghabang buhay niya or pang matagalan nilang pagluklok sa or pagpwesto, pananatili sa pwesto, lahat ng sagabal tatanggalin nila yun. At ang mga sagabal na yun, nandyan si Vice President Sara Duterte, nandyan si Pangulong Duterte at lahat ng mga Duterte at yung pati pa yung mga panig sa mga Duterte. Lahat yan, no? So nakakagigil na ganito, na kahit pala may uwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas, dalawa lang ang kakahinatnan niya, mabuhay or mamatay. Ang sakit lang, no? Alam niyo, kung sakali mang mangyari to, wag naman ho sana. Dalawang presidente na ang sinayang or nasayang, or tinatawag dalawang presidente na po ang maaaring mangyari ulit. Kasi nangyari na ho ito nung panahon ni Ramon Magsaysay. Si Ramon Magsaysay ay parang may halintulad din natin ho yan kay Pangulong Duterte, na isa sa mga pinaka magaling na naging presidente ng bansang Pilipinas. So sa kasamaan ho ay si Ramon Magsaysay ay namatay. Pinasabog ang kanyang eroplano o ang kanyang sasakyan. Ayun lang masakit dun, no? Kapag ikaw ay gampanan mo yung trabaho mo, kapag ikaw ay matinong tao, matinong presidente, matinong leader, ang kakahinatnan mo sa Pilipinas ay kung hindi ka makulong ay mamamatay ka. Ayun yung masakit dun. Nakakatakot nga kasi dito, baka bandang huli wala na talagang magsilbi ng maayos sa Pilipinas. Puwera sa mga Duterte, halimbawa ibang apelido. Ang masama nito, matakot sila eh. Kasi nangyari na kay Magsaysay at nangyayari na paunti-unti kay Duterte, baka mangyari din sa kanila sa oras na maging tapat sila sa kanilang serbisyo, sa kanilang pagiging leader. Yun yung masama dito, baka matakot na lang ho lahat ng tumakbo na bilang presidente ng Pilipinas. At hindi na lang gawin nila ang gagawin na lang nila is katulad ng kakupalan ni Marcos Jr. ngayon. Grabe, no? So tuloy pa natin. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Nagtatanong marami, ano bang pwede magawa? Huwag natin tigilan ang panawagan sa gobyerno natin sa Pilipinas at sa lahat ng gobyerno na nakikinig at dito sa ICC na ipaalam sa kanila na mali ang ginawa kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tama yun, no? Tama yung ulitin ko, ha? Baka mamaya may mainstream media na naman na mag-fake news. Oo, baka may mainstream media na naman na mag-fake news. Na kesyo, si Vice President Sara Duterte, hinihimok ang taong bayan na magprotesta. Hinihimok ang taong bayan na mag-people's power. Baka yun na naman kasi yung ipalabas ng mga buwisit na mainstream media.
Alam nyo naman yung mga hayop na yan, nakala mo naman napakaano, pero sila yung number 1 na fake news dito sa Pilipinas. So, ano ba yung sasabihin ko? Yun pala, no? Dalawa din pala yan, hindi lang kay Pangulong Duterte. Kasi kung matatandaan nyo, ganyan na ganyan din po yung sinabi ni Vice President Sara Duterte kamakailan lang. Na gusto nilang gawin kay Vice President Sara Duterte ay kung ano yung ginawa nila kay Pangulong Pangulong Aquino noon. So hindi nila na ipatupad yon. Ang ginawa nila kay Pangulong Duterte na lang nila itinuon yung ganung taktika. So dalawa to, no? Pwede nila tong gawin kay Vice President Sara Duterte at pwede rin nila tong gawin kay Pangulong Duterte. Kaya tayong mga Pilipino mas palawakin or mas ilaliman pa natin ang ating panalangin na maiuwi at maiuwing ligtas si Pangulong Duterte at lahat ng mga Duterte ay maging safe sila. Dahil alam naman natin, yan na lang talaga magagawa natin, panalangin talaga Wala na, hindi na tayo, sakal na tayo Kami ng mga vlogger diba? Hindi kami makaporma, hindi na kami pwedeng halos magsalita. Pagsalita ka, kaso agad, hype na yan. So tuloy. Paano ba itama yon? Ibalik nyo lang siya sa Pilipinas. Ituloy nyo lang yung kaso, walang problema. Ibalik nyo lang siya. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Okay naman sa init? Ako dili. Kaya nga mo, sunburn ang katungaan ang katunga dili. Di okay lang. Di okay lang, okay lang. Binuangan lang kamo. Nakaredy ang sunblock ni Redoble. Okay lang, sir. Kaya di nila makita na ako ang mata kung magkalo ka. Okay? Unsa pa ba? Ano pa ang pwede nating gawin? Sabi ni Vice President Sara Duterte, ano pa ba ang pwede nating gawin bukod sa panalangin, sa panawagan, ano pa ba? So sa totoo lang, kung kaparehas ko lang ng mindset, lahat ng Pilipino dito sa Pilipinas, alam nyo, kayang-kaya nating tapusin to Sa totoo lang, kayang-kaya nating tapusin tong laban na to. Kayang-kaya nating ipananalo agad itong laban na to kung meron tayong pagkakaisa. Hindi para lumaban sa gobyerno Pero kung isipin nyo maigi yung sinasabi ni Vice President Sara, ano pa ba ang dapat nating gawin? So yun na katanungan na may logic, na kung ikaw kung maaarok mo ang kaisipan ng Duterte, alam mo na agad. So tayo, bawal tayo magsalita kasi nga nandito tayo sa mainstream media, baka tayo ay magurgor. So iniiwasan natin yan kasi baka yung mga kasamahan natin katulad niyan, nila Boss Dada na mga vloggers na ginigipit ako doon ay hindi naman kasama. So hindi natin alam kung sasama ba ako o hindi, kung isasama ba ako o hindi. Pero tayo nag-iingat din kasi nga mahirap na wala, tayo na lang naghahatid din ng balita rito, wala nang katulong ang SMNI sa paghahatid ng tunay na balita kapag tayo ay nagurgur. Pero kung ako nasa isip ko, ano pa ba ang sunod nating gawin dito sa sinasabi ni Vice President? Para sa akin, alam niya yung pagkakaisa talaga. Pagkakaisa ng mga Pilipino sa buong Pilipinas na talagang, alam mo yun, yung isang full blush, tinatawag na talagang isang puwersa, na magpapatigil sa kaguluhan dito sa Pilipinas. Yun. Para sa akin yun.
Grabe. Hindi ko maisip na, alam nyo, sa totoo lang matagal na namin din alam na maaaring gawin kay Pangulong Duterte yung ginawa kay Aquino. Pero hindi muna namin talaga din yung sinabi ng buong Banateros Brothers kasi nga hinayaan namin na manggaling mismo kay Vice President Sara Duterte yun. So yan na nga, nakapagsalita na nga siya, nasabi niya na yan. So talagang yan po ay totoo na may plano. Hindi ko man sabihin kung si Marcos man o yung iba, pero may plano ang mga anti-Duterte na patayin talaga si Pangulong Duterte kapag sa oras na makauwi ito ng bansang Pilipinas. Ayaw na nila talagang ano na sila sobrang pikon na. Sobrang alam niyo yun, sobrang galit na, sobrang gigil na sila kay Pangulong Duterte. Alam naman natin kung sino yung mga nasa likod nito. Ito yung mga nasa likod nito, yung mga negosyante na sinagasaan ni Pangulong Duterte. Kasi marami hong nagyamanan ng mga negosyante dito sa Pilipinas nung hindi pa nakakaupo si Pangulong Duterte bilang presidente ng Pilipinas. Kasi nga, yung mga dapat nilang bayaran na tax, dapat nilang bayaran na utang nila sa gobyerno, hindi nila binabayaran kasi nga nakokontrol nila yung mga naging presidente. Nung panahon ni PRRD ay hindi nyo basta-bastang mahawakan sa leg yun, hindi nyo mapaikot, hindi nila makontrol. So talagang no choice sila. Alam nila na kung ano yung kayang gawin ng mga Duterte. So ngayon, panahon naman na wala na sa kapangyarihan si Pangulong Duterte, ito na yung ibinalik sa kanila. No? At ito na yung gustong gawin. Alam nyo, napakadali lang talaga sa totoo lang, napakadali lang talaga na gawin ito kay Pangulong Duterte dahil marami talaga maraming galit. Maraming galit na hindi Pilipino maraming galit ng mga negosyante, maraming galit ng mga drug lord, mga NPA, at lalo na rin yung mga bossing ng mga ng mga dilawang tae, di ba? So yan sila yan sila yung mga nag-aano ngayon. Sila yung mga nagpopondo, sila yung mga nagpupush na para mapatalsik at mawala sa hanay nila itong mga Duterte, no? Kaya nga sabi nga ni Kitty Duterte, makakabawi tayo sa darating na eleksyon. Babawi tayo sa darating na eleksyon. Kaya nga kayo mga Banateros, mga kabiyaya, huwag nyo hong sayangin yung boto nyo. I-straight ho natin yan sa Duterte senatorial candidate ni Pangulong Duterte. Una-una, double purpose yun. May iwasan ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. At yung mga yan, isa yan din sila sa mga lalaban mapatungkol dito sa pag-aresto kay Pangulong Duterte, no? So grabe. Ay, hanggang ngayon hindi ako makapaniwala, no? Sa likod ng magagandang ginawa ni Pangulong Duterte, ganyan pa yung binalik nila. Nakakagigil. Pero wala tayong magawa. Ang magagawa nga talaga natin ay yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na ano pa ba ang sunod natin gawin. Papanoorin nga natin kung ano ba yung suggestion niya. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Kayo nagsabi niyan, hindi ako Bukas, suspended na kayong lahat. Kulong na kayong lahat sa sedition. At kayo, hindi na kayo makakauwi dahil kinulong na kayong laan sa...
that relates to transparency and accountability. Alam nyo kasi, ang pagiging Pangulo, dapat nasa tamang pag-iisip ka. Kapag Balitang balip, trending na naman to sa mga mainstream media. Sabi na, Vice President Sara Duterte, hinimo kang Pilipino sa Netherlands na mag-aklas. Ay, kawawa yung isang reporter ha, si Maris Umali ha, talagang binubo siya ngayon yan, no? Deserve din nila yan, yung mga nangyayari sa kanila. Na tinatawag silang bias, obvious naman kasi. Yan nyo, pag naging presidente yung ang Duterte, tanggalan ng mga prangkisa yung mga hype niya. dahil nasa mga pulisiya mo at desisyon mo ang kinabukasan ng kabataan at ng bansa. Kaya yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Dahil kailangan malaman ng taong bayan na nasa ayos ang iyong decision making. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin, Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Yun o, puta na, basag si Marcos. Palakpakan naman tayo dyan. Hindi totoo yun na, sinasabi ni Vice President Sara Duterte, kung nasa katinuan si Marcos Jr., hindi niya pinadala doon si Pangulong Duterte. Kung nasa katinuan si Marcos Jr., walang nangyayaring gulo ngayon. Kung nasa katinuan si Marcos Jr., biro mo sabihin niya na hindi daw batayan ng pagda-drug test sa pagiging tuwid at matinong pinuno. Kalokohan yun. Kung adik ka, wala ka talaga sa katinuan. Yun yung totoo dun eh. Naku po. Malalong magagalit eh. Nanggigigil na naman ng mga panganon. Tangina talaga tong si Sara Duterte. Nanggigigil na naman yun. Pag umuwian na, pag umuwian. Tuloy. Madaming mga tanong na nasa loob na ng korte. Ang PhilHealth, ang pagkuha ng pondo ng PhilHealth para bang naging pyramiding ang ginawa nila sa budget ba? Kumuha sila ng kulangan pera dito, kumuha sila sa ibang source para isalpak dito, ay nahanapin na naman sa ibang source yung nagiging juggling at parang pyramiding na ang nangyari sa budget. At kung nakikita ninyo at naiintindihan ninyo ang budget, karamihan doon pamigay lang ng mga politiko na tinatawag nating ayuda. Tumakbo kami sa plataforma ng unity at continuity. Continuity, kasali na doon ang big ticket projects o mga build projects ni Pangulong Duterte. Pero wala kayong nakikita ngayon na development projects. Dahil lahat yon ay nakatago sa mga proyekto na pamigay o nandoon lang sa bulsa ng kontraktor at ng politiko na gumawa kuno
ng project. Grabe yun, no? Hindi nun. Kaya ang daming yung mayaman ng mga congressman na contractor dyan. Oo, kilala namin yan. Iisa-isahin pa ba natin? Huwag na, baka mag-iyakan na naman sila. Baka mamaya sabihin nila, are you fake news? Are you liar in contempt? No? Tangina, lapit ng mga binitawang salita rito ni Vice President Sara Duterte. Ang tindi. Basag sila rito, abot hanggang ngala-ngala. Kita ninyo na hindi handa ang Kongreso sa paggawa ng budget dahil may mga blanco doon sa enrolled bill na pinasa nila. Ibig sabihin, walang nag-iisip at hindi pinag-isipan paano ba natin gamitin ang pera ng gobyerno na makita natin na merong kapayapaan at kalambuan, kauswagan sa ating bayan. Kalampuan kasug-kasugan, hindi ko alam yun. Noong ako ay tinanong noon bakit ako nag-resign sa Department of Education. Sabi ko, unang-una personal yon. Meron kaming personal na hindi ko gusto na ginawa niya sa akin. Pangalawa, dahil sa loob ng Department of Education. Sinabi ko na itong noon, personal ko to na experience. Yung budget ng school building program ng Department of Education, pinaghati-hatian lang sa loob ng House of Representatives. Grabe, yun na nga. Ayun na nga, ito na nga. Alam nyo, matagal na nating inaantay ito kay Vice President Sara Duterte. Sinabi niya na pala talaga rito. Grabe, lupit ito ha. Noong unang taon, nagawan ko ng paraan. Sabi ko, hindi pwede. Sige, kung yan ang gusto ninyo, yan ang makapagpapasa ng budget. Para magkaroon ng budget ang Department of Education, dadaan pa rin kayo sa validation ng regional offices ng Department of Education. Pagsunod na taon, naisipan na nila kung ano ang gagawin nila at hindi nila ma-deny ito dahil nakikita ninyo sa papel. Kaya wala din kumukontra sa akin dahil nakikita sa papel. Ang ginawa nila, gumawa sila ng sarili nilang listahan. Doon nakikita mo, pinaghati-hatian nila ang school building program at inattach nila sa General Appropriations Bill na sinabmit nila sa Senado. Sinabi namin sa mga senators, nakita niyo ba kung anong ginawa? Sabi nila, oo, nakita namin kung anong ginawa ng House of Representatives. Sabi ko, please, hindi natin masasolve ang problema ng school building program kung ganito lagi ang nangyayari sa budget ng new construction. And meron pang ibang problema sa loob ng budget. Sinubukan ng mga senators na tanungin, pasagutin, sumasagot, yes, pero pagdating sa BICAM, anong nangyari? Wala namang totoong BICAM kung saan pinag-uusapan ang paggamit ng pera. Ang desisyon lang na nandun ay kay Zaldico, nung panahon ko, kay Zaldico at kay Martin Romualdez. At diretsong pinapapirma sa malamang tao na hindi nagbasa o hindi binasa ang buong budget. Grabe, no? Ang lupit nila magnakaw, no? Tindi. Kaya nga yung mga school, mga paaralan ngayon, walang mga bagong upuan, walang mga bagong lahat, wala ngayon, tanginang yan. Wala na, nasa bulsa ng mga politiko, ng mga congressman. Ganyang kalupit, no? Kaya talagang humiwalay, kumalas si Vice President Sara Duterte dito sa administrasyong Marcos na to dahil nga ganito ang ginagawa nila. Oh, grabe ang lupit. Ang tindi ng nakawan. Kaya walang nakakita
o hindi nila nakita dahil hindi naman binasa na may blanco doon at pwedeng lagyan ng kahit anong amount yung mga blanco sa budget. Madaming katanungan, madami ang problema ng bayan. Kaya lagi ko sinasabi, hindi kami ang problema ng bayan. Ang problema ng bayan ay ang governance mismo ng Pilipinas. Yun, no? At yun talaga ang problema ng Pilipinas na yan, hype na yan. Kung bangag, kung baliw, kung wala sa katinuan ng namumuno, wala rin yan sa katinuan yung mga nasa baba niya. Ang masakit pa dito, may ginagawa lang ang kahayupan yung Congress, tinotolerate pa ng Senado. Yun yung masakit dyan. So madaling salita, talagang kontrolado na ni Marcos. Kaya yung si Chis Escudero medyo medyo nakakatakot yan dahil nga baka nga kontrolado na rin yan ni Marcos. Baka lang baka. So yan mga banateros, mga kabiyaya, anong makukomento nyo dito sa pinag-usapan natin ng mga sinabi ni Vice President Sara Duterte? I-comment nyo lang po dyan sa baba. Payag ho ba kayong gawin kay Pangulong Duterte ang ginawa kay dating Pangulong Aquino? So comment nyo lang po dyan at eto yung mga binulgar ni Vice President Sara Duterte na nakawan at ang mga pagkawat or mga pagnakaw ng mga politiko sa kaban ng bayan na ginagawa nila hanggang ngayon at hanggang sa BICAM report, hanggang sa susunod pa na mga taon na gagawin nilang nakawan. Papayag pa po ba tayo dun? So comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At may gilab shoutout sa ating mga hero abroad, saan man sulok ng mundo. Marami ding salamat sa pagsuporta nyo sa ating Pangulo, sa ating mahal na pamilyang Duterte, sa ating mga at shoutout din yan sa mga ating mga mahal na senior citizen na patuloy na sumusubaybay sa Banateros Brothers, SMNI at sa lahat ng DDS Vlogger. Yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan.